Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang babaeng naglalakad sa kalye. Maya-maya pa sumakay sa isang kotse ang nasabing babae. Ang babae na ito ay nagtungo sa isang beauty clinic para magpalipo upang pumayat at magkaroon ng Balik ang Lindog program. Subalit makalipas ang ilang oras, nakuna ng CCTV ang babae na tila mahina at isinasakay na sa isang kotse. Mula noon, hindi na nakita pa ni naman ang babaeng ito. Sino nga ba ang babae at ano ang kanyang sinapit sa beauty clinic? Sa ating storya ngayon, pag-usapan natin ang isang trahedya na nangyari ng May 2026 na nagpayanig sa bansang Colombia. Kilalanin natin ang babaeng biktima na si Lixa Consuelo Tolosa, 52 years old o tawagin na lang natin Connie. Si Connie ay nagmula sa Bogota, Colombia. Panganay siya sa 4 na magkakapatid na puro babae. Simple lamang ang buhay na pinagmula ni Connie. Mas inuuna nga ng babae na makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Kaya naman kumuha na lamang si Connie ng training program tungkol sa cosmetology at hairdressing sa isang vocational school. Bata pa lamang kasi, metikuloso na si Connie sa kanyang itsura at katawan. Mahilig siyang mag-ayos ng buhok, mag-makeup at pumorma ng magagandang damit. Sweet, maalalahanin at mabait. Ganyan ilarawan si Connie ng kanyang pamilya. Ay naman sa mga kaibigan ng babae, si Connie ay hindi naging madamot sa kanila kahit kailan. Matapos mag-aral, nagtrabaho nga ang babae sa isang salon sa kanilang lugar. Bukod sa pagtatrabaho sa salon, nagsasideline din si Connie bilang waitress sa gabi sa isang resto bar. Bilang panganay, tinutulungan ni Connie ang kanyang mga magulang sa aspetong pinansyal. Kapag naman walang pasok si Connie, siya ang nagluluto at gumagawa ng mga gawaing bahay. Kuminsan, nararamdaman nga ni Connie ang labis na pagod. Hindi kailanman nagrereklamo ang babae dahil masaya siyang nasosuportahan niya ang kanyang pamilya. Mahal nga ni Connie ang pagtatrabaho sa salon, lalo na at gustong-gusto niya ang kanyang mga ginagawa. Pangarap nga ni Connie na magkaroon ng sarili niyang beauty salon at maging isang negosyante. Kalaunan, isang lalaki nga ang nakilala ni Connie na kanyang minahal at pinakasalan. Ang pagkakaibigan nga ni Connie at ng kanyang asawa ay nagbunga ng 2 anak na babae. At kahit meron na siyang sariling pamilya, hindi nakakalimutan ni Connie na padalhan ng pera ang kanyang pamilya. Matapos magkaroon ng anak, napansin nga ni Connie ang malaking pagbabago sa kanyang katawan. Tumaas ang kanyang timbang at nag-iba na ang hugis ng kanyang katawan. Kaya naman matapos niyang manganak, naglaan na si Connie ng oras upang subukang ibalik ang dati niyang katawan. Tuwing umaga, siya ay nag-exercise sa isang park. Hindi din inaalagaan ni Connie ang kanyang buhok at inaalaga niya ito kung paano niya inaalagaan ang buhok ng kanyang mga customer. Bumibili din si Connie ng mga makeup dahil nasanay siyang nagme-makeup noon pa man. At dahil sa paggugupit at pag-aayos ng buhok, nagawa nga ni Connie na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Kalaunan, siya at ang kanyang asawa na lamang ang magkasama sa bahay dahil nagkaroon na ng sariling pamilya ang 2 niyang mga anak. At bilang sukli sa lahat ng sakripisyo ng kanilang nanay, pinatayuan si Connie ng kanyang mga anak ng isang salon. Napakasaya nga ni Connie na natupad na ang kanyang mga pangarap. Pero bukod sa paggupit ng buhok, nag-aaral din siya sa pagiging manicurista at iba pang skills upang marami siyang maialok na serbisyo sa kanyang mga customer. Nung una, all-in-one si Connie at siya lamang ang gumagawa ng lahat ng serbisyo sa salon. Siya ang hairstylist, hairdresser, manicurista at maging mga pagpatatato ng kilay ay siya rin ang gumagawa. Talagang inilalaan nga ni Connie ang lahat ng oras niya sa kanyang salon at malaki nga ang pasasalamat ng ginang sa kanyang 2 mga anak. Kalaunan, nakakuha nga ang ginang ng mga tauhan sa kanyang salon. Kumuha na din siya ng lalaking tauhan na gugupit ng buhok ng lalaking mga customer. Kaya naman ang ginagawa na lamang ni Connie ay minamanage ang salon. Ngunit paminsan-minsan nire-request pa din si Connie ng mga customer
dahil sa galing niya bilang hairdresser. Sa isang pagkakataon, nanalo pa ang salon ni Connie sa isang lokal na patimpalak. Tila wala nga atang may hiling pa si Tony sa kanyang buhay dahil sa kanyang negosyo at meron pa siyang masayang pamilya. Mas naging maligaya nga ang pamilya ni Connie nang dumating ang kanyang mga apo. Naging hands-on na lola si Connie sa kanyang mga apo at kitang-kita nga sa mga larawan na mahal ang ginang ang kanyang mga apo. Taong 2021 naman na nagkaroon ng sakit si Connie. Ilang buwang nagpahinga ang ginang sa pagtatrabaho sa kanyang salon dahil ito ang inutos sa kanya ng doktor. Nalungkot nga ang ginang nang napansin na bumabalik na ang dati niyang timbang matapos niyang magkasakit. Naisip nga ni Connie kung ano na lamang ang sasabihin ng kanyang mga customer na nagmamay-ari siya ng salon pero siya mismo ay hindi maayos ang itsura. Isang tauhan naman ni Connie ang nagsuggest sa kanya na bakit hindi niya nga subukang magpa-liposuction upang mabawasan ang taba sa kanyang katawan. Nasambit nga ni Connie na baka hindi na siya pwede sa mga ganong bagay dahil sa kanyang edad. Sinabi naman ng tauhan ng ginang na may mga taong mas matanda pa kay Connie na sumasailalim sa mga ganong procedure. Napaisip naman si Connie sa mga sinabi ng kanyang tauhan. Ngunit kada araw-araw, hindi maiwasan ni Connie na ma-insecure dahil nakikita niya ang kanyang mga kaibigan sa social media na mas payat kaysa sa kanya. Ngunit may isang bumabagabag kay Connie na kung papayagan siya ng kanyang asawa at mga anak sa gusto niyang liposuction. Dahil dito, palihim lamang plinano ni Connie ang lahat. Naghanap nga si Connie ng isang beauty clinic na nag-aalok ng liposuction o fat suction. At makalipas nga ang ilang araw, nakita ni Connie sa social media ang Beauty Laser ML na nasa timog na bahagi ng Bogota. Napansin ni Connie na mura lamang ang inaalok na serbisyo ng klinik kumpara sa ibang mga klinik. Kaya naman agad siyang naakit sa alok na serbisyo ng klinik. Nagbasa na din si Connie ng mga procedure na ginagawa sa klinik at isa nga sa mga ito ay ang Suave Brisa na nagsasabing mabilis lamang at hindi masakit ang operasyon na ito. Dito nga nagpasya na si Connie na kontakin ang klinik na ito upang magpa-schedule ng liposuction, laser lipolysis, na kilala din bilang lipo at lipotransfer. Gusto din ni Connie na mawala ang kanyang mga taba sa kanyang tiyan at likod. Pagkatapos ililipat naman ito sa kanyang puwetan upang lalo itong mahubog. Inilihim nga ni Connie ang tungkol sa kanyang pagpapalipo sa kanyang pamilya. At nagpasama na nga lamang siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Yuri. Sinabi nga ni Connie sa kanyang asawa at mga anak na aalis sila ni Yuri upang magbanding sa ibang parte ng Bogota at hindi naman nagduda ang kanyang pamilya sa kanyang mga sinabi. Ang Beauty Laser ML ay pagmamay-ari ng babae na si Maria Fernanda Delgado Hernandez, 30 years old. Katuwang niya sa negosyo ang kanyang kasinta na si Edison Sarmiento, 40 years old, na nagsisilbing manager ng klinik. Ang kanilang driver naman ay kinilalang si Alberto, habang si Kelvis naman ang kanilang tagalinis. Ang plastic surgeon naman ng klinik ay ang lalaking si Eduardo David Ramos, 35 years old. May 13, 2026, araw ng Sabado, nang maagang nagising si Connie upang umalis para sa kanyang surgery. Sa isang kuha nga ng CCTV, makikita pa si Connie na naglalakad. Nakasuot ng itim na damit at leggings ang ginang at may dala din siyang malaking bag na itim. Naglakad palapit sa isang kotse si Connie at sumakay sa likuran nito. Sumakay naman sa harap ng sasakyan ang kaibigan niyang si Yuri. Makalipas ang 2 oras, nakarating na ang magkaibigang Connie at Yuri sa Beauty Laser Clinic. Agad naman silang inasikaso na may-ari na si Maria at Edison. Pinaiwan na lamang sa lobby si Yuri dahil hindi siya pwedeng pumasok sa surgery room. At sa loob nga ng surgery room, habang sinasagawa ang lipo laser, nagkaroon ng komplikasyon si Connie. Si Connie ay dumanas ng pulmonary fat embolism. Ito ay ang kondisyon kung saan ang mga natanggal na butil ng taba ay pumasok sa daluyan ng dugo at humarang sa mga baga ng isang tao. Matapos nga ang surgery, nakita ni David na nahirapan makarecover si Connie dahil sa pulmonary fat embolism. Ngunit imbis na dalhin sa ospital si Connie,
walang ginawa sina David, Maria at Edison. Bagkos ay tinurukan ni David si Connie ng isang anesthesia. Sa isang video, napahiga nga sa sahig ang salon owner na si Connie. Nagtulong-tulong sina David, Maria at Edison para paupuin si Connie. Makikita pa na sinusubuan ng pagkain si Connie. May tila pinaamoy din sa salon owner. Ngunit kung titingnan si Connie, tila hindi na maayos ang lagay ng negosyante. Hindi nga sinabi ni Maria sa kasama ni Connie na si Yuri ang lagay ng kanyang kaibigan. Nagkunwari siyang maayos ang lagay ni Connie at inutusan pa ni Maria si Yuri na kuhanan ng bagong damit si Connie. Pag-alis nga ng babae, agad na kumilos sina David, Maria at Edison upang ilabas ng klinik si Connie. Nilinis naman ni Kelvis at Alberto ang klinik at binura ang mga kuha ng CCTV sa buong klinik. At makalipas nga ang ilang oras, nakunan sa CCTV sina David at Edison habang daladala si Connie palabas ng klinik na halos hindi na makalakad. Sa likod naman nila ay ang may-ari ng klinik na si Maria. Balak pa sanang isakay ng mga lalaki sa likuran ng kotse o sa likod ng compartment na tila ba isang gamit. Ngunit dahil may mga tao sa kalye, isinakay na lamang nila ang ginang sa passenger seat ng kotse at dali-daling umalis. Samantala, pagbalik naman ni Yuri sa klinik, sarado na ito at hindi na niya nakontak pa ang kanyang kaibigan. Labis nga na nag-alala si Yuri sa nangyari kaya ipinaalam niya sa pamilya ni Connie ang nangyari. Gulat naman ang pamilya ni Connie na nagpa-liposuction pala ito at ngayon ay nawawala na ang ginang. Naghintay nga ng ilang oras pa si Yuri sa labas ng klinik ngunit hindi na niya nakita pa ang kaibigan niya si Connie. Dito na siya nagdesisyon na magsumbong sa mga pulis. Agad namang nagtungo sa klinik ang mga anak ni Connie upang hanapin ang kanilang ina. Samantala, nagulat naman si Yuri nang nakareceive siya ng text na kusa umanong umalis si Connie matapos ang surgery at matagumpay nga umano ang lipo-laser. Agad namang rumesponde ang mga pulis sa klinik at inobserbahan ang lugar. Dito nila napansin na ang mga CCTV sa kalapit na shop ng klinik. Hindi agad umalis ang mga pulis sa tapat ng klinik upang mag-imbestiga. Samantala, dinala naman ni David, Maria, Edison, Kelvis at Alberto si Connie sa isang liblib na lugar. Sinabi nga ni Maria kay Edison na hindi nila pwedeng dalhin sa ospital si Connie dahil masisilip na sila ay walang kaukulang permit. Kaya naman dito na nagdesisyon sina David at Edison na tapusin na lamang ang buhay ni Connie. Walang habas na sinaksak ng mga lalaki ang salon owner sa loob ng kotse hanggang sa tuluyan itong binawian ng buhay. Matapos iyon, nagmaneho sila hanggang sa makarating sa isang highway kung saan nila hinulog ang labi ni Connie. Matapos iyon, tumakas na silang lahat at nagtungo na sa iba't ibang mga lugar para magtago. Sa kabilang banda, nagulat naman ang mga pulis na nasa tapat ng klinik. Bumukas ang isa sa mga bintana na may dumungaw na babae. At ay nga sa babae, may ipinapaayos din siya sa kanyang katawan, ngunit uuwi na siya dahil bigla siyang ikinulong ng mga tauhan ng klinik. Agad namang nag-request ng search warrant ang mga pulis para perasahan ng pasukin ang klinik. Ngunit dahil gabi na, hindi na nila nagawa ang kanilang trabahong ito. Kinaumagahan, bumalik sina Yuri at ang mga anak ni Connie sa klinik upang i-check ang takbo ng investigasyon. Kasama naman ng mga pulis ang mga bumbero na susubukang i-rescue ang babaeng na-trap sa klinik. Nakakuha din ang mga pulis ng permit, kaya naman pwersa na nilang binuksan ang klinik. Matagumpay din nilang na-rescue ang babae sa loob na ikinulong ng mga tauhan ng klinik. Agad gang nag-imbestiga ang mga pulis sa klinik, ngunit wala doon si Connie o miski sinumang tauhan ng klinik. Naamoy nga ng mga pulis ang malakas na amoy kemikal na isang indikasyon na nilinis muna ang kwarto bago ito lisanin. Dahil dito, mas pinaigting nga ng mga otoridad ang paghahanap kay Connie. Nagtungo sila sa mga lugar kung saan maaring nagpunta ang ginang. At May 16, 2026, matapos ang ilang araw ng paghahanap, natagpuan na ng mga pulis si Connie ngunit ang ginang ay wala ng buhay. Isang motorista nga ang nakadiskubri sa labi ni Connie dahil hinahanap niya ang pinagmumulan ng isang masangsang na amoy. Makalipas naman ang isang araw, nakumpirma nga na ang labing nakita ay ang nawawalang salon owner na si Connie.
Labis na pighati nga ang naramdaman ni Yuri at ng pamilya ni Connie sa kanilang nalaman. Mabuti na lamang at napasa kamay ng mga pulis ang kuha ng CCTV footage kung saan nakikita kung paano inilabas ng dalawang lalaki ang hinang-hina ng biktimang si Connie. Ito nga ang malinaw na ebidensyang may masamang nangyari sa biktima sa loob ng klinik. Idineklara agad na suspect sa pagkamatay ni Connie sina David, Maria, Edison, Kelvis at Alberto. Kahindik-hindik naman ang naging resulta sa laman ng autopsy sa labi ni Connie. Napag-alaman na maraming pinsalang tinamo sa parteng dibdib ang biktima at indikasyon na sinaktan si Connie ng paulit-ulit. Bukod doon, nalaman din na 11 saksak ng patalim ang tinamo ng biktima at naranasan niya nga ang pulmonary embolism na naging komplikasyon mula sa kanyang liposuction. May 18, 2026 nang naaresto ang diver at tagalinis ng klinik na si Kelvis at Alberto habang sinusubukang ibenta ang kotse kung saan pinaslang si Connie. Agad silang ikinulong at sumailalim naman ang kotse sa pagsusuri ng mga otoridad. At kahit nalinis na ang loob ng sasakyan, natagpuan pa din ng mga pulis ang bakas ng dugo sa loob at labas ng kotse. Nag-issue naman ng Blue Interpol notice ang mga pulis para kina Maria, David at Edison. At May 19, nang naaresto nga ang nagpakilalang plastic surgeon ng klinik na si David. Subalit na pag-alaman na walang lisensya si David na mag-opera ng tao dahil hindi siya doktor dahil ang totoo, isa siyang barbero. Kinabukasan naaresto naman ang may-ari at manager ng klinik na sina Maria at Edison sa Venezuela habang papasok sa isang simbahan. Binalik agad sa Colombia ang dalawa upang formal lang kasuhan sa nangyaring krimen. Napag-alaman kalaunan na illegal ang klinik kung saan nagpa-liposuction si Connie dahil wala itong kaukulang permit. Sina Maria at Edison ay mga wala palang background sa medical services at ganong klaseng negosyo sapagkat hindi sila eksperto o mga doktor. Ang mga suspect na sina Maria, Edison, David at Alberto at Kelvis ay kinasuhan ng mga sumusunod: homicide, forced disappearance, simple kidnapping, failure to render assistance, concealment o cover-up at destruction or alteration of material evidence. Lahat sila ay ikinulong habang gumugulong ang kaso ngayon. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Connie. At ayon sa batas ng Bogota, 30 hanggang 50 years sa pagkakulong ang maaaring ipataw na parusa sa lahat ng suspect kapag napatunayang na pinaslang nila si Connie. Nakakalungkot ang kaawa-awa nga sinapit ni Connie. Isang asawa, negosyante, nanay at lola na gusto lamang madagdagan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa uli, buhay pala niya ang magiging kapalit nito. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magpa-liposuction, gagawin mo ba ang surgery na ito? Sa tingin mo, safe ba ang liposuction dito sa Pilipinas? Oo o hindi? At bakit naman hindi? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!